Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Kayo ay nakatutok sa DWDD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ding dong! Uy, may safety tips for you. Pwedeng para sa lindol, pero pwede rin pang love life mo. Number 1, iwasan maglagay ng mga babasagin sa mataas na lugar para iwas ma-fall kapag may malakas na lindol. Number 2, make sure na alam ng lahat ang emergency exit para makalabas agad pag ayaw mo na. Kapag tapos na ang lindol. And number 3, speaking of exit, dapat may label. Mahirap kasi kapag walang label. Ang fire exit, fire extinguisher at iba pang emergency equipment. Simple tips para ligtas ang puso at sarili sa panahon ng sakuna. #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Mga katropa, alam mo ba na ang DWDD 1134 kHz AFP Radio ay ang opisyal na radio station ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na binubuo ng Army, Navy at Air Force na siyang maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa ating Armed Forces at iba pang impormasyon. Mga katropa, hanapin at ilike kami sa Facebook, Twitter at YouTube. DWDD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Mga katropa, para lagi kang updated sa inyong Sandatahang Lakas ng Pilipinas, siguraduhin naka-like at follow ka sa AFP Radio DWDD Facebook page at nakatune in sa 1134 kHz AFP DWDD. Panoorin ang weekly documentary program ng AFP Radio na Ang Inyong Kawal, Sabado alas 8 ng gabi. Simulcast po ito sa Inyong Kawal Facebook at YouTube channel. And keep up the good work sa team. Ayan, Media and Civil Affairs Group, CRS-AFP, maraming salamat po sa inyo. May mga katanungan ka ba? Concerns o clarifications sa AFP MBay? Maki-MBay Connect na at alamin ang inyong mga benefits, privileges at iba pa bilang miyembro. MBay Connect, asosasyon mo para sa iyo. Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Mapagpalang araw sa ating mga masugid na taga-subaybay at tagapakinig sa ating himpilan ng radyo. Mga taga-subaybay, muli pong sumama sa impapawid ang programang MBay Connect. At ngayon po ay araw ng Biyernes. Thanks God, it's a Friday. At first Friday of the month of July 2025. Mga babae, muli po tayong magkakasama-sama para po sa isa namang napagandang talakayan at programa na nais pong maipaabot ng ating pong AFP MBay. Oras sa pulungan ay 3 minutos makalipas ang alauna ng hapon. Sa ating mga taga-subaybay, tayo po patuloy na susundan at napapahinggan sa ating himpilan ng radyo 1134 kHz sa AM. And live na napapanood sa ating Facebook Live streaming sa AFP Radio DWW Facebook page at AFP Virtual TV naman sa ating pong YouTube channel. Mga babayan, sa ngalan po ng ating katropang Mafet Tizon, ako po ang inyong makakasama sa loob ng isang oras para sa ating programang MBay Connect. Ako po inyong lingkod, katropang Glenn Gulchana. At mapagpalang hapon po sa ating lahat at welcome po sa isa namang episode ng ating programang MBay Connect. At ngayon pong araw pong ito, it's a first Friday of the month ng July, ay marami po tayong mga programa at promos ng ating AFP MBay. Ano na ating pong tatalakay ngayon para sa ating mga miyembro.
Kaya alam po natin no, sa ating mga miyembro ngayon ay nakaantabay sila para po dito. Pero bago pong lahat mga tagapakinig at mga kamiyembro at sa ating mga ka-MBay, ating mga MBay connectors, ay puntahan muna tayo. Dako muna tayo sa ating pong balikan. Ito pong mga discussion na kung saan ay nangyari for the last episode ng ating programa at i-review lang po natin ang question and answer last episode. I know marami sa ating mga viewers and also sa ating mga members ay nag-aantay ngayon para po alamin ang kasagutan dito po sa ating last episode. However, ay para po sa kalaman natin mga taga-subaybay at sa pakinig, at ating pong bigyang pansin ang kasagutan sa katanungan last episode. At ang possible answers po mga babayan sa ating mga katropa ay MBay Achiever and College Education Plan ng AFP MBay, medal at special medal at special medal na mga loan para sa edukasyon nating mga members at ating pong mga dependents. At sa maikling gusto ko namin sabihin ay wala pong nanalo for last episode. Kaya pasensya po tayo dahil wala pong nagwagi sa ating pong last episode questions sa kanila pong tinalakay. At ngayon po, mababayan, ay inibitahan po namin kayo sa ating mga taga-subaybay, sa ating mga miyembro, na tapusin ang episode na ito. At may question po tayo towards the end of the program. Ito po ang magbibigay sa inyo ng chance para manalo po ng tumataginting na 300 pesos cellphone load. Kaya sa ating mga taga-subaybay, antabayanan nyo po yun, huwag na huwag kayong aalis at tumutok po kayo sa aming pong pag-uusapan with our head strategic marketing, ang ating pong mga kasama ngayon na the AFP Head of Strategic Marketing. Kaya tutok po kayo dahil ngayon po napakalaki pong bagay ito na dapat po ninyong maintindihan at maunawaan kung ano-ano nga ba ang mga benefits and programs na ibibigay pa ng ating pong AFP MBay. Kaya mga bayan, worth of 300 pesos cellphone load. Ang tabianan niyo po yan for before we end our program ay ating pong ibibigay ang ating katanungan through our discussion this afternoon. Mga babae, hindi ko na po papaligoy-ligoyin pa. Hindi po natin patatagalin pa. Ay ating pong kilalanin ang ating pong mga kasama ngayon like what I mentioned a while ago na sa ating pong talakayan at sa ating pong pag-uusapan patungkol po sa mga benefits and programs ng ating pong AFP MBay ay makakasama po natin ang AFP MBay's Head of Strategic Marketing. Sa panguna po yan, ni Sir Mr. Ramil Arasinue. Hello sir, magandang hapon at correct me if I'm correct me sir doon po sa pagbasa ng inyo pong last name. At kami po ay nagagalak na kayo po ay aming makasama ngayon dito sa ating programang MBay Connect. Yes, sir. Thank you. Magandang hapon po sa inyong katropang Glenn at sa lahat ng kasama natin ngayon dito sa MBay Connect. Ayan. Most especially sa ating mga AFP MBay members at sa kanilang mga pamilya. Yes sir, maraming salamat at kami po ay nagagalak sir na kaya kami po inyong nabigyan ng pagkakataon upang makasama po kayo dito po sa ating pong talakayan patungkol po sa mga programa and promos ng ating pong MBay. And sir, let's start discussing this important information na dapat pong malaman ng ating mga kababayan. Ito nga po ay patungkol sa programa at mga promos ng ating pong AFP MBay, sir. Yes, katropang Glenn. Ayan, unang-una, ito po ay paulit-ulit nang dinidiscuss dito po sa MBay Connect. Ang una po is yung DHIB. So, marami pa rin po kasi ang hindi alam yung free daily hospitalization income benefit na ibinibigay natin sa mga regular members. So ano po ba itong DHIB or daily hospitalization income benefit? Yan. Ito po ay replacement income worth of 1,000 pesos per day, due to hospitalization. Ayan. So sino po ang mga eligible na pwede mag-avail ng
DHIB or yung free daily hospitalization income. Sila po ay mga regular members with enforced basic membership insurance plan. Ayan. Then ano po yung mga covered or yung hospitalization covered through sickness, cause of sickness, injury, accidents, and other causes for inpatient medical treatment. Then the minimum confinement is at least 18 hours. The maximum payout is 45 days per year. That's 1,000 per day. Then the coverage period po for benefit claims, retroactive po ito from January 1, 2025 up to December 31, 2025. Ayan. Ano po ang mga inclusion, no? So, isa po sa mga inclusion nito ay lahat po ng outpatient care or treatment are not included po. So hindi po dito kasama ang mga lab test, no? Yung for example, magpapakuha po tayo ng CBC, ganyan, hindi po siya kasama. Pangalawa po ay yung hospital confinement for physical check-up or diagnostic purposes or pregnancy-related check-up, hindi rin po ito kasama. Or any related to pregnancy, including childbirth, miscarriage, or abortion. And all complications arising therefrom. Ayan. Then, injuries or illnesses which are self-inflicted. Hindi rin po yan kasama. Rescues, custodial, domiciliary, or convalescent cares ay hindi rin po kasama. And also, any beautification like cosmetic surgery and surgery for purpose of beautification ay hindi rin po yan kasama. Functional disorders, no, of the mind in relation to substance abuse, drug addiction, or alcoholism ay hindi rin po kasama. Injury sustained while under the influence of alcohol or drugs ay hindi rin po kasama. Sexually transmitted diseases ay hindi rin po kasama. Provoke assault ay hindi rin po covered. Then atomic explosion, nuclear fission or radioactive gas ay hindi rin po kasama sa DHIV claims. Ayan. For requirements naman po, mas pinadali na po siya, no, para sa ating mga members. Ang need lang po natin is yung narrative summary or clinical summary or medical abstract with the following details. Nakalagay po dito yung description of patient's day-to-day activities during hospitalization. Then yung importante po is yung signature ng doctor or yung physicians. Yung license number and contact information for validation. Then dates of admission and discharge or an indication that the inpatient management is still ongoing. Then the date of issuance of the document. Second, original and photocopy of EPMBI ID or service ID, national ID with 3 signature and contact number. Then the latest payslip po, need din po natin yan. Then the duly accomplished DHIB form or the claim form, including the DPA consent. Next is notes on the requirements. May mga inad po tayo para mas mapabilis po. Ito po, the documents obtained after discharge from the hospital shall be required to be submitted by the affected regular member or his or her authorized representative. Ito naman po ay related doon if hindi po kayang pumunta ng member. So pwede, para po doon sa authorized representative niya, need lang po itong documents. Next, if hospital confinement is less than or equal to 10 days, narrative or summary, clinical summary or medical abstract may be accepted even without the patient's day-to-day activities during hospitalization. If the hospital confinement is greater than 10 days, narrative summary or clinical summary or medical abstracts may only be accepted even without the patient's day-to-day activities during hospitalization, provided that the member applicant shall be able to submit supporting documents, such as but not limited to hospital statement of account, billing statement, hospital records, or details of consultations and treatment, records, details of operations if surgical operation was performed,
or other documents deemed necessary by the medical doctor or medical underwriter to further verify the claims. Okay. For accident-related hospital confinement, nangangailangan po tayo ng police report or NBI report or final spot report or accident report from the immediate commanding officer. And also yung driver license po ng ating member claimant. Ayan po. For DHIB benefits po, sir. Katropang Glenn. Thank you so much, Sir Ramil, for discussing all the requirements and the importance of this DHIB. And Sir, dagdag ko na rin katanungan, Sir, dahil ito po ay napakalagang bagay na dapat mas maintindihan po ito ng ating pong mga members para po sa pag-claims nitong ating magandang program para po sa kanila. Sir, ay na-mention niyo po kanina na kailangan pong i-submit ito pong ating mga requirements once they complied all the requirements. Sir, tama po ba na dadalhin po mismo sa bawat headquarters o branch ng ating pong AFP-MBIs na mga area, sir, dito po sa iba't ibang bagay ng bansa, sir? Yes, sir. So, yan po yung pinaka-mabilis na paraan o pang mapabilis po yung pag-file ng claim, no? Pero pwede naman po ito through email. Yes, sir. So, tumatanggap na rin po kami ng email na mga requirements po. Para hindi, kasi for example po, medyo malayo po yung ating members, tinatanggap na rin po ang through email application po. Yes, sir. And sir, gusto ko itong i-clarify para po sa ating mga members. Para po hindi po paulit-ulit. Sir, tama po ba na kailangang kompleto ang pag-submit or sabi natin hindi kailangan na may kulang o dapat kompleto para tuloy-tuloy po at mabilis po ang ating pong pag-process ng kanila pong mga claims regarding po dito sa ating pong program na to, sir? Yes, tama, Katropang Glenn. Napaka-importante po na lahat ng requirements ay kompleto po or complete para po mas mapabilis po yung proseso. Kadalasan po kasi pag incomplete po yung requirements, yan po yung nagkukos bakit nagkakaroon ng delay. At dahil po doon, nagkakaroon ng complaint sa ating mga members. Kaya po sinasuggest po natin sa ating mga members na magpa-file or ng claim sa DHIB, siguraduhin pong complete ang ating mga requirements before pumunta po sa ating mga branches para hindi po kayo maabala or hindi na po masayang yung pagpunta. Alam po natin gaano po kabisi ang ating mga members. Kaya we suggest na dapat kompleto na po. Parang isang lakaran na lang po ang pagpunta, sir. Yes, maraming salamat, sir. At ito po ay isa pong magandang balita para po sa ating mga members na mga na-confine sa hospital para po dito sa kanilang support. Basta eligible po tayo at makapag-provide tayo ng, nasabi ni Sir Sir Ramil, ng mga requirements na kailangan para po sa pag-claim ng DHIB at wala po tayong magiging problema. At mas mabilis ang ating process. And sir, ito po ipaalala na rin po natin sa ating pong sa ating pong mga members. Sir, ang tanong din po dito ay paano po sila makakakuha ng complete requirements po nito? Sa tama po ba meron tayong mga naipopost dito na requirements sa ating pong hotline o sa ating pong Facebook page ng ating AFP-MBI, sir? Yes, sir. Complete details naman po ay available po sa ating website, sa AFP-MBI website. Nandun man po lahat ng mga requirements na kailangan po i-comply ng ating mga ka-members. And also, kung malapit naman po tayo sa mga branch or extension offices ng AFP-MBI, pwede rin po sila doon mag-drop by. At mayroon po tayo doon mga officers na pwede po nilang pagtanungan upang matulungan sila at mapabilis po ang pag-process ng kanilang claims. Yes, maraming salamat. Sa ating mga members, we are discussing this important program and promos na ginagawa po ng AFP-MBI para po mas mabilis ang transaksyon at serbisyo na maipapaabot sa ating po mga kamiyembro. Sir, maraming salamat for this DHIB program po natin para po sa ating pong mga na-confine na mga tropa o na-confine sa hospital nating mga tropa.
At para po sa ating mga ka-members ay hindi lang po yan, ang good news na ating pong ipapaabot ng ating pong AFM Buy para po sa ating lahat. Pero kakasimula pa lang po nitong ating na-release na 2024 dividends ng ating pong association. And we would like to discuss this at ito po ay isang magandang pagkakataon para mas maintindihan po ng ating mga ka-members ang kalagahan nito pong ating isa pa sa mga good news na gusto pong ipaabot ng ating pong AFPM Buy. Sir, gusto po nating maipakita at maipaabot sa ating mga babae. Ito pong kakasimula lang ng release ng ating pong 2024 dividends ng ating pong association. Sir, it's okay po ba na ma-explain po natin, ma-discuss po natin ito sa ating pong mga babayan, especially dito sa mga members po natin regarding po dito sa ating 2024 dividend release, sir? Yes, sir. Ayan. Good news, Katropang Glenn. This year po, nailabas na po ng AFPM Buy. Nag-release na po ang AFPM Buy ng policy dividends amounting to 287.3 million for permanent insurance plan holders. Ayan. So, sa ating mga ka-members ng AFPM Buy, with life insurance plans may included po doon sa mga policy dividends release, ay ito po yung mga insurance plans na like college education plan, Savers Protection Plus, 10-year endowment plan, or E56 retirement plan. Ito po yung mga insurance plan po na nag-create o nagpo-provide po ng dividends. If ating mga members po ay mayroon ganitong mga plan, kayo po ay makaka-receive ng dividendo, no? Paano po ito ma-claim, no? Para po maiwasan ang pagpunta ng lahat ng membro sa branch or extension, minabuti po ng ating asosasyon na before po pumunta ng branch or extension ay tumawag or mag-text po doon sa number na AFPM Buy na customer service to verify first if kayo po ay makaka-receive ng dividendo para hindi po para po maiwasan, no, ang baka hindi po wala po pala kayong dividendo at nagpunta po kayo doon sa branch or extension ay sayang naman po nung araw na maglilipo tayo sa ating trabaho. Ayan. So, we encourage everyone or ang ating mga members na mag-text or chat muna po doon sa number ng customer service para ma-verify if makaka-receive po sila ng dividendo po. Ayan. Katropang Glenn. Yes, maraming salamat, Sir Ramil. And Sir Ramil, after nitong kanilang message ang ating pong customer service ng ating pong AFM Buy, and it was mentioned by the AFPM Buy customer service ay meron po tayong mga dividend na matatanggap. Sir, paano naman po yung process para ma-claim ng ating pong mga members yung dividend nila kapag sila pumunta po sa ating mga extension branch o sa ating pong headquarters branch dito po sa ating AFPM Buy, sir? Okay. So, ang ating mga members ay pupunta lang po doon sa office sa AFPM Buy offices or branches or extension ay magdalan lang po yung kanilang service ID, no? Or yung AFPM Buy ID plus yung bank account or proof of account or ipipresent na kung saan i-credit or yung dividendo. Kung ano man po ang gusto ng ating mga members, kung paano pa siya ibibigay sa kanila, yung proceed ng dividendo. Yun lang naman po. Yung members at IDs po nila, yun lang naman po ang kailangan. Yes, sir. Maraming salamat. At ayan po, mababayan. At sa ating po mga tropa, ano pang inaantay po ninyo, i-check nyo na po yan. At kasama po tayo dito. If kasama po tayo sa may mga dividends na makakatanggap ngayong 2025, and especially mga babayan, ito po ay malaking bagay din po ito sa ating pong panggastos, sa ating pangangailangan dito po sa ating pong pang-araw-araw na mga siyempre gawain at sa ating pong pang-trabaho, panggastos din po, pamasahe, sir, at lalo na po sa mga commuters po natin at panggasolina din po yan sa ating mga may mga sasakyan.
At mga tropa, hindi lang sa active members tayo, may mga magandang balita. As it was discussed a while ago, na ito pong ating mga active members ay makareceive itong mga dividends natin na na-release po ng ating pong asosyon. Pero mababangayan, meron din po tayo mga magandang balita para naman sa ating mga mag-retire na mga ka-member at mga tropa po natin. Ito po isang malaking good news din po tayo. Good news po ito para po sa kanila. At Sir Ramil, para po naman sa ating mga retirees o sa ating magre-retire, ay gusto po natin itong maipaabot sa ating mga babayan. Ito pong transition from AFP MBuy Protect na basic insurance na nating mga active members to MBuy Protect, sir. Sir, can you explain us kung ano po ito para po dito sa ating mga magre-retire ngayong, for example, ngayong taong 2025, sir? Yes. Sa MBuy, AFP MBuy kasi, sir, pag active pa po kayo sa service, ang ating membership is Protect, no? Ngayon, yung mga malapit na mag-retire o yung retired na po, they can still be part of ng AFP MBuy through MBuy iProtect. Kadalasan po kasi, sir, medyo nagiging problem ng ating mga retiree is yung mag-a-apply ng iProtect. Yes. So ngayon po, naglabas po ang asosasyon para mapabilis po ang proseso. Ang tawag po doon is yung coverage continuity for retiring regular members through advance premium payment for MBuy Protect. Ito po ay bagong-bago pong initiative ng ating asosasyon upang mapabilis po, no, ang pag-process ng transition from MBuy Protect to MBuy iProtect. So makaka-receive po ng invitation letter ang ating mga retiring members upon the release of MBuy Protect termination benefit or equity value nandoon po, it's an offer to deduct 3-year MBuy iProtect premium. Kasi alam naman po natin na upon retirement, ang ating mga ka-members o yung mga retired na po sa branch of service for 3 years po, parang yun po yung waiting, no, before sila magkaroon ng pension, no. So because of that, decide ang AFP MBuy na i-offer sa ating mga retirement office personnel ang ganitong setup. So doon po sa letter, nakalagay po doon na they have the option, okay, na i-advance na po yung deduction ng premium para doon sa MBuy iProtect para continue pa rin po ang kanilang coverage o yung kanilang protection. Kasi kadalasan po ang iniisip ng ating mga ka-members na pag sila po ay nag-retired na, ay hindi na po sila member ng AFP MBuy. Parang nawawala na yung parang hindi na sila mahalaga. Yes, They feel that one. Which is ito po ang naging reason ng asosasyon na gawin po ito. So hindi na natin po pahihirapan ating mga retiree. So automatic po pag sila po ay nag-sign doon sa letter na sila ay pumapayag na mag-deduct po ng 3-year 3-year MBuy iProtect premium sa kanilang ma-receive na retirement termination benefit, automatic po continue pa rin po ang kanilang membership sa ating asosasyon. And sir, yes, sir, go ahead, sir. Teka. Yung available retirees po will be contacted po at least 2 months before the effectivity of their pension to apply for MBuy iProtect online through mobile web app under monthly payment deduction. Yan naman po pag malapit na. Kasi po advance naman po tayo ng 3 years. Yan, on the 4th year, i-inform po natin ang ating mga retiree or yung ating member na magiging monthly na siya. Yes, sir. And sir, ito pong para po sa kalaman ng ating pong mga members, especially dito sa ating pong mga retiree. And ito po gusto natin pong i-highlight ito dahil ito po ay isang malaking tulong para po dito sa ating pong magre-retire. At baka sa mga nagtatampo at ika ngay malulumba at malulungkot dahil
ay magre-retire na sila, ito po ay itong programang ito ay malaki pong tulong ng asosasyon para po sa ating mga magre-retiro. Sir, ano po ba ang kahalagahan at importansya that our mga magre-retiro o ating pong mga katropa na alis na po sa service ay kailangan po mag-avail nito pong MBI Protect. From the MBI Protect to MBI Protect, ano pong kalagahan po nito sa kanila, lalo na po sila po ay wala na sa service? Ano po yung mga benepisyo nito? Okay. As a regular member, no, they enjoy all the products and services na ino-offer ng asosasyon. So through iProtect, yung matutuloy pagpapatuloy pa rin or ma-enjoy pa rin nila lahat ng services and benefits na ibinibigay bilang isang regular member. Like they can avail pa rin yung free DHIB, yung Daily Hospitalization Income Benefit. Then they can also apply for different loans like emergency loan, policy loan, then yung disability and dismemberment benefit. Tapos permanent insurance plan, they can avail also. Then yung future offerings, or example yung critical illness plan, yan yung future program or project na ilalabas po ng asosasyon this year or next year. So para po tuloy-tuloy pa rin po ang nai-enjoy nila bilang regular member before sa MBI Protect, in transition or upon availing the MBI Protect conversion privilege, continue pa rin po yung ma-receive nilang mga pribilehiyo or services sa asosasyon. So parang wala pong magbabago. Just i-avail lang po natin yung MBI Protect membership. Ayan po. Yes sir, Sir Ramil, maraming salamat. Ayan po, sa mga katropa po natin na ikangay nag-iisip na magre-retiro at ikangay sa mga nag-retire na. Sir, sir, gusto ko tayo pong i-clarify. Ito na rin para po dito sa mga members po natin na nag-retire na, and after that ay late nila nalaman ito pong bagong program na from MBI Protect to from MBI Protect to MBI Protect, na gusto po nilang maging member po dito. So sir, mayroon po bang process po dito para po sila maging member, or ano po ang magiging guidance from the association regarding po dito sa mga retired na and then di sila nakapag-register o hindi pa sila po nakapag-transition dito po sa ating bagong program na MBI Protect? Okay. So mabilis lang po ito, Katropang Glenn. We advise our members na hindi pa po nakapag-avail ng MBI Protect na pumunta sa pinakamalapit po na AFP-MBI branches or extension. Doon po, mayroon tayong mga officers na mag-guide po sa kanila kung paano mag-avail ng MBI Protect. Ayan. So, per retired enlisted personnel po, for example, ito po yung mga hindi po, nag-retire po sila, na hindi sila officer, sobrang mababa lang po talaga yung membership fee, membership premium po. That's plan 499, no? For those retired enlisted personnel. Ngayon naman po, for those retired officers naman po, they can avail naman po yung plan 999. So, as I said nga po kanina, kung kayo po ay retiree pa lang, hindi pa naman retired, for example, na computation po niyan, as I said kanina, is magdideduct po tayo upon their approval ng annual premium times for 3 years in advance po. So ito po ay ililess doon sa marireceive nilang retirement benefit. For example po sir, for yung magre-retired po is enlisted personnel, hindi po siya officer, so pasok po siya sa plan 499. So ang premium po noon is 499, so times 12, times 3, so that's 16,842. For plan 999, for officers naman po ito na mga retiree, so 999 times 12 times 3, that's 33,717. So yun po yung i-charge doon sa retirement fund or benefit na makukuha po nila sa AFP-MBI upon their approval. Para po, tuloy-tuloy pa rin po ang kanilang membership at tuloy-tuloy pa rin po yung benepisyo na makukuha po nila sa asosasyon. Para hindi po nila maramdaman na hindi na po sila part ng asosasyon. Which is through MBI Protect Conversion Privilege po ay magtutuloy-tuloy po ang kanilang mga benefits at privileges sa asosasyon. Ayun po, sir.
Yes, sir, maraming salamat. And sir, isa pang tanong regarding po dito dahil ito para mas maintindihan pa ng ating mga taga-subaybay at sa ating po mga ka-members. And sir, after po nang ma-approve ito pong deduction sa kanila, sir, gaano po katagal na mag-effect ito sa kanila pong monthly pensions at o sa kanila pong tama po sa monthly pension, ito pong sa mga magre-retired po natin, ito pong deduction na madideduct dito po sa kanila pong mga pension, sir. Okay. So upon their approval naman, kasi po advance naman, magiging advance naman po ang Yes, kanilang premium, so automatic naman po ito ay enforced na agad. Kumbaga po Okay. kasi po upon kumbaga hindi naman po lalabas talaga sa asosasyon yung pera na, kasi nga ibabawas na po siya sa makukuha ng ating mga retiree. So automatic po enforced na po yung policy. So kumbaga po internal na lang po yung proseso. So hindi na po sila mahirapan. But those members po na nag-retired na or wala at hindi pa rin po nakapag-avail ng I Protect, may dadaan po sila sa normal process. Yes. So mabilis naman po ang proseso ng ating asosasyon sa mga nag-a-apply ng membership. Yes, sir. Romil, maraming salamat. Ayan po, sa ating pong mga members, sa ating pong mga retired, at sa mga magre-retiro pa, ay ito po, at napakalaga po itong privileges na binibigay po ng ating pong AFP-MBAI para po dito sa tuloy-tuloy na proteksyon para po sa ating mga members. At ito lalo-lalo na dito po sa mga magre-retired na sila, at ito po ay para po sa inyo, especially also sa inyo po mga pamilya. At ikangay mas mainam na tayo po naghahanda ng mas ikangay maaga para if times comes man na may mga emergency ay we are protected, especially with our association, the AFP-MBAI. Kaya Sir Ramil, maraming salamat for discussing this important information, lalo na po sa ating pong mga members. And at mababa, hindi lang po ito, dahil sa susunod po ngayong tatalakayin po natin, at I know ready si Sir Ramil po dito para po sa ating mga bayan, sa ating pong mga members. And we discussed already the HIB and also the mga packages program from the MBAI Protect to transition po ng MBAI Protect sa ating po mga magre-retire, as is also sa mga magjo-join nating mga retired personnel. At ngayon naman po mga ka-members, mga ka-MBAI, ay atin naman pong talakayin kung ano naman po ang ma-avail ng ating pong mga ka-members, whether na sila po ay active service pa o retired na. Sir, can you discuss us para po sa mas exciting nating mga excited nating mga members na malaman itong itong pang mga programa at promos na inilalatag po ng ating pong asosasyon, sir. Okay. So ito po ay yung biggest project po ng marketing ng AFP-MBAI, ang partnership with Malayan Insurance. Ngayon po kasi ang AFP-MBAI, we're just providing life insurance sa ating mga members na branch of service. Wala po tayong non-life. This year kasi po, we are promoting a one-stop shop, kung saan po hindi lang po life insurance ang i-offer natin sa ating mga ka-members, but also a non-life insurance. It was discussed na po ni Sir Jay from Malayan Insurance here sa DWDD also, yung mga life insurance products, gusto po kasi ng asosasyon na wag na pong lumayo ang ating mga ka-members na pag ang pinag-uusapan po ay insurance. Hindi lang po life, ngayon po ang AFP-MBAI ay mag-o-offer na rin po ng non-life insurance through Malayan Insurance. So ano po ba itong mga non-life insurance product na pwede po natin i-avail through Malayan Insurance? Nandito po ay mayroon po tayong in-offer na car insurance. Ang tawag po natin dyan is Automaster. Yan. Pangalawa is yung Moto1. Ito naman po ay insurance para sa mga motorcycle or motor. Yeah. Then yung travel insurance naman po, ang tawag po natin dyan is Travel Master. Okay? Then yung fire insurance or Home Protect, yan po ang tawag sa Malayan Insurance na fire insurance product. Then yung Business Protect, yung Malayan Business Protect, yan po ay para sa proteksyon ng kanilang
if ever ang ating mga ka-member ay may mga negosyo or businesses, they can avail po business protect or business insurance sa Malian Insurance. Ang kagandaan po nito ay as long as you're a member of APMBI, you can avail po a lower premium ng non-life products ng Malian. So yun po yung benefits na makukuha nyo po pag kayo po ay nag-avail ng non-life products sa Malian as long as you're a member of APMBI. So mura na siya, mas pinamura pa siya because of the discounts that Malian Insurance can provide to our members. Wow, sir, maraming salamat for this information. Talagang ang serbisyo na binibigay ng AFP-MBI ay talagang hindi natin matatawar dahil ika nga, tama po kayo sir, na hindi na kailangang lumayo ng ating pong mga members. Kaya thanks so much for introducing us dito po mga programang po ito. Kaya mga tropa, for your non-life insurance needs, para sa inyo po mga sasakyan, bahay at iba pa, ay avail lang po tayo. Ito pong Malayan Insurance. At lahat naman po ito tinalakay ng ating pong head ng ating marketing, strategy marketing heads, ay makikita po natin ito sa ating pong website ng AFP-MBI. And just visit lang po. At ito po ay malaking pagkakataon na kung saan ay mabigyang tugon. Ito pong ating pong mga pangangailangan, especially dito po sa ating pong non-life insurance. At mga bayan, bisita lang po, like we mentioned, bisita lang po kayo sa afpmbi.com.ph. At Sir Ramil, dako naman po tayo sa isa pa po sa mga nais po nating ipaabot sa ating mga bayan, ito po mga promos natin. Sir, ano po ba ang mga promos po natin, sir? Okay. So last year po, naglabas po ang marketing ng APMBI, yung referral program na nagbibigay po ng additional incentive po sa ating mga ka-members. For example po, last year nag-release po tayo ng referral program through PIP. For example po, yung members, nag-refer po siya ng kanyang kasamahan sa kanyang branch of service, like for example, PNP, nag-offer po siya na yung kaibigan niya ay kumuha din ng PIP, makaka-receive po siya ng 500 pesos. Ayan. For PNP naman, for membership, alam naman po natin na hindi po mandatory ang kanilang membership. Para sa ating mga kapulisan, mga kapatid natin dyan, kayo po ay may benefit or pwede po kayong mag-avail ng ating referral program through referring po ng inyong mga ka-work or katrabaho na mag-avail po ng membership that's the MBI Protect. That's worth 1,000 po per application. So, last year, ang main goal po talaga is muling maibalik or makuha ulit ang ating mga kasamahan na kapulisan na muling magpa-member po sa ating asosasyon, which is APMBI. Alam naman po natin na ang police ay still part po ng APMBI. Ayan. So ito po ay magtatapos po ang referral program. Ang available na lang po talaga is yung per PNP, the membership plan, which is the Invite Protect. Kasi po yung PIP referral program ay tapos na po last year, November 2024, kasi po naubos na po yung slot. So first come basis lang po kasi talaga siya. But ito pong sa PNP membership plan ay mayroon pa po, marami pa pong slot. Kaya we encourage everyone from the PNP family na sana po ay mag-avail po ng membership sa APMBI. Ang bawat application po ay worth 1,000. Ayan. So sa July 31, 2025 po ang end ng ating referral program. Ayan, Katropang Glenn. Sir, matanong ko na lang din dahil napaganda po ito ng ating pong referral program. Sir, kapag once ang isang member ay nakapag-referral, ay meron po rin po ba itong incentives for the information of our mga members, sir? Okay. Yung yes sir, Katropang Glenn, yung nag-refer po, makaka-receive po siya ng for example, ni-refer niya po is Invite Protect, yung membership para sa PNP. Kasi for PNP lang po for PNP lang po yung membership na Protect, no? Worth 1,000 po yun, Katropang Glenn. Wow, ayan po, sa ating mga ka-members ay
ano pang inaantay po natin? Tama sir, ano, until July na lang ito, July 31. Yes, Katropang Glenn. Ayan, July 31, 2025. Ayan mga tropa, mga ka-members ay ilang kakasimula pa lang ng buwan ay habulin na natin ito at malaki pong bagay na makapag-refer po tayo para po dito sa ating MBay Protect sa ating mga PNPs, especially sa mga dependents and dito sa ating mga active members ng ating pong PNP. At meron tayo matatanggap na incentives na 1,000 pesos. Tama sir, ano? Ayan na. Yes, sir. And hindi lang po ito sa ating mga tropa, sa ating mga members, hindi lang po ito dahil mayroon pa po tayo isang promo na matatapos din at ito tama matatapos din ito sa July 31. At Sir Ramil, ano naman po itong isa pang promo na sabay din na matatapos itong ngayong darating na July 31, sir? Yes. Ito po ay ang Loyalty Rewards Raffle Promo. Ito po ay ang prestigious na Loyalty Rewards Raffle Promo namin. Kasi po ang APM ay mamimigay po ng dalawang kotse po. Wow. Which is race. Then motorcycle din po. Mamimigay din po kami ng motorcycle. Then other prices po. Ang mechanics lang po nito is those members na nag-avail ng PIP products, at least two permanent insurance plans from May 1, 2019 to July 31, 2025, they are qualified na po sa ating raffle promo. So, we encourage everyone, for example po ang ating mga members na isa pa lang po ang kanilang insurance plan sa ating asosasyon para po mapasama po sa raffle promo this September 2 po ang grand draw ng grand prize, which is yung dalawang kotse. Then sa September 1 naman po magkakaroon po tayo ng pre-draw para doon po sa mga minor prizes. So habang malayo pa po, we encourage everyone na makapag-avail ng ang iba pa pong mga permanent insurance plans. Ayan. And then also kasama din po dito ang pag-avail ng mga insurance loans, or including po yung renewal loans po, kasama po yan. Then real estate loans, all loans po na pwede pong i-avail sa AFP Imbay ay magiging qualified po na magkaroon ng raffle entry po sa Loyalty Rewards raffle promo po this coming September 2 for the grand prize. But yung end po ng promo would be on July 31, 2025. So more or less 1 month na lang po ay matatapos na po ang ating promo. That's why we encourage everyone na mag-apply na po para mapasama po or magkaroon po ng entry sa gagawing draw sa September 2, which is yun po ang anniversary po ng ating asosasyon. Ayan, sir. Yes, sir. Yes, sir, Ramil. Talagang nakakapanabik naman itong loyalty rewards na ibinibigay ng ating pong asosasyon. In celebration ito, sir, sa ating pong AFPM by sa 60th anniversary. At malaki pong bagay po ito. Kaya sa ating mga tropa, sa ating pong mga members, wag na po nating antayin ditong 31. Humabol na po tayo sa promo na to. At malay natin ay tayo po ay i-bless at manalo tayo ng cash prizes, motorcycle, and especially sasakyan itong race na to na nabanggit ni Sir Ramila. At ano pang inantay natin ay para makapag-avail ay let's participate dito sa ating po mga program at promos na sinasagawa po ng ating AFPM Buy. Sir, in line pa rin dito sa ating 60th anniversary ng ating AFPM Buy ay aside from this loyalty rewards and this raffle draw na gagawin po and related dito sa ating pong anniversary. Sir, meron po ba pa kayong iba pang activities or pre-activities na gagawin before the coming of this our 60th anniversary this coming September 2, sir? Yes, sir. This coming anniversary po, ang AFPM Buy through SSO po ay muling ibinabalik po ang Salute Talent 2025. For those sa lahat po ng branch of service na
na may talent po sa pagkanta or singing ay iniimbitahan po nating sumali, no? Ang deadline po ng submission ng kanilang entry is until July 26, 2025. Ang grand champion po ay makaka-receive ng 300,000 pesos and other prizes. Okay? Yung first runner-up po ay makaka-receive ng 200,000 plus other prizes. Then the second runner-up is 100,000 plus other prizes. Then other finalists po, makaka-receive din po siya ng cash and other prizes. For full details po, no, pwede po tayong mag-visit po sa AFP by website or contact po yung number 0998-854-9289 for full details po para po doon sa mga iba pong mechanics. Reach lang po natin yung contact number na sinabi ko po. Ayan. Thank you, Katropang Glenn. Yes, Sir Romel, nakaka-excite naman ito. Sir, tama po ba, nabanggit po nyo nationwide. So, ibig sabihin, kahit sa ang branch ng AFP MBay at willing po mag-join at, sir, may qualification po ba itong ating mga magjo-join dito? Yes, sir. Kailangan po ay, sila po ay MUPs. Yung nasa service. Ayan pa. Yes, sir. Sir Ramil, maraming salamat at nakakapanabik ito pong activities for our 60th anniversary. And napakalaki, Sir Ramil, napakalaki po ng inyo pong mga prizes. Kaya sa mga tropa po natin, sa mga members, ano pang inaantay ninyo? Sign na at mag-join dito po sa ating MUP Singing Contest. At tumataginting ng mga prizes ang inyo pong matatanggap kapag kayo po ay nanalo dito sa ating pong Salute to Talent nating pong competition na ihandog po yan ng ating AFP MBay. And Sir Ramil, maraming salamat for our discussion and for the promos and the programs na binibigay po ng ating pong asosasyon. Pero bago pong lahat, I know, Sir Ramil, marami sa ating mga members ay nakaantabay at tumututok ngayon sa ating pong discussion. And before we end this the program, ay siyempre magtatanong tayo for our online questions para naman po dito sa ating pong tumataginting na 300 pesos load sa makakasagot ng ating pong online at online questions. So ayan po, sa ating mga viewers, sa ating pong mga katropa na nakaantabay at sumusubaybay ngayon dito po sa ating pong talakayan with our head of the strategic marketing na si Sir Ramil po, ay magbibigay po kami ng ating katanungan this program po natin sa MBay Connect. At Sir Ramil, meron po ba kayo dyan na slide at tanong na pwede nating maibigay sa ating po mga ka-members at sa ating mga viewers na nakaantabay ngayon? Yes, Katrop. Yes, Glenn. Ayan po, at nasa screen po natin, we will flash Sir Ramil sa ating pong screen. And ayan po, tingnan po ninyo at ito po ang ating pong katanungan sa ating pong episode this Friday, first Friday of the month po ng July 2025. Ayan po, mga kababayan, the question is, Sir Ramil, ikaw na po magtanong dito sa ating pong sa ating pong question para po sa ating pong episode ngayong programa dito sa MBay Connect, sir. Ayan. At, ang tanong ay, pang-ilang anibersaryo na ng AFP-MBay sa Setyembre? Okay. Ayan, Sir Ramil, maraming salamat. Ayan po mga babayan, sa mga tropa po natin, sa mga members po natin, ano pang inaantabayanan po ninyo, ay sagutin na paunahan po dito. At nakaantabay po ang 300 pesos load para po sa mga mananalo. Ulitin po natin, ang ating pong tanong ay pang-ilang anibersaryo na ng AFP MBay this coming September. At ang ating pong deadline po yan, ang ating pong pasahan ay July 17, 2025. Kaya ano pang inantabayanan po ninyo, i-text na, i-send na kung alam po at nakinig po kayo sa ating pong talakayan with our head ng ating pong
strategic marketing ng ating pong AFP MBay. And Sir Ramil, before we end our discussion, our program, the MBay Connection, meron po ba kayong nais batiin, nais pasalamatan? We'll give you time for that, sir. Yan, thank you, Katropang Glenn, sa patuloy na pag-support po sa AFP MBay. And sa lahat po ng membro ng AFP MBay, thank you po sa patuloy na pag-support at continue na pag-avail ng ating mga products and services. Maraming pong salamat. Sir Ramil, maraming salamat on behalf po ng ating Station Marriott Head ng ating pong himpilan, Colonel Franzel Margarito Padilla, Philippine Army, at sa ngalan po ng ating host ng AFP MBay Connect, ng MBay Connect, Tropang Mafia Tizon. Sir Ramil, maraming salamat for this discussion at napalaki pong bagay na maipabot po natin ang itong talakayan na ito para sa ating pong mga members. Maraming salamat po at magandang hapon. Alright mga babayan, at sa mga katropa natin na magsasagot at isisend po ang inyo pong mga kasagutan. Ito po, isisend po namin ito pong link. Just visit po ito, screenshot nyo na po yan at iscan nyo na po yung link na yan. Dahil sa ating pong online, may nagsasagot na po doon. Please scan this link or this QR code para po maisubmit po ang inyong kasagutan at masama po kayo sa listahan ng mapapabilang sa makaka-avail nito pong mananalo sa ating mga winners this episode para po sa ating pong katanungan ngayong episode MBay Connect. Ayan po. Yan, sa link na yan, maraming salamat sa ating pong screen. Nakikita nyo po yan. Ayan. At ayan na po. At ang ating pong kasagutan, ang sagot sa ating pong katanungan ay ating pong sasagutin po yan sa susunod po nating episode. Antabayanan nyo po yan at kayo po ay makaka-receive ng tumataginting na 300 pesos load. Scan nyo lang po yon yung ating pong QR code at isend nyo po dito at ma-identify at mapapasama po kayo sa mabilang ng mga winners. Yan po kababayan, maraming salamat sa inyo pong pagtutok at pag-aantabay dito po sa ating programang MBay Connect. Ito po ay lagi po nating pinapaabot sa ating mga ka-members. Saan man kayo naroroon, ang inyo pong AFP MBay ay kagapay po ninyo sa mga serbisyong tutugon sa inyo pong pangangailangan. And if you have concerns, clarifications, at iba pang mga nais po ninyong alamin patungkol sa AFP MBay, just visit the AFP MBay website and the customer service, they're willing to help you and assist you para po sa itong sa pagtulong at sa mga programang nais po ninyong ma-avail sa ating pong associations. Maraming salamat po sa inyo pong pag-antabay. Muli ako po inyong lingkod, Katropang Glenn Gulchan, sa ngalan po ng ating Katropang Mafia Tizon. Ito po ang programang MBay Connect. Mga katanungan ka ba? Concerns o clarifications sa AFP MBay? Maki-MBay Connect na at alamin ang inyong mga benefits, privileges at iba pa bilang miyembro. MBay Connect, asosasyon mo para sa iyo. Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Kayo ay nakatutok sa DWDD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.